Another winning shot na naman nga ang ginawa ni Justin Brownlee para makuha ang Game 2 dito sa quarterfinals kontra Meralco Bolts. Allen Durham parang na-trauma na nga dito kay Brownlee dahil parang naulit nga yung ginawa sa kanya noong 2016 nung tinirahan nga siya nung tres para mag-champion ng Hinebra. At Al Francis Chua, may nakahandang big bonus daw sa mga players niya dito sa Jeans kapag nakapasok daw sila sa semifinals at talunin ang Meralco Bolts. First possession pa lang ay may kita mo na dito kay JB na maging aggressive nga dito sa Game 2 dahil step back 3-point shot agad ang pinakawalan niya. Tapos si Scottie Thompson at Maverick Hamnisi ay sumali na din sa 3-point shot dito sa Jeans. Umulad nga agad ng 3 at 9-0 run ang nabigay agad ng Hinebra. Habang si Chris Newsome naman ay nabigyan niya ng magandang drop pass at nakagawa ng easy layup para matigil ang run na nagagawa ng Jeans. Dahan-dahan nga nakukuha na ng Meralco dito ang laro nila dahil gumanda na din ang ball movement at nakakakuha na din sila ng mga fast break. Pero nung isang play ay may highlight na sana dito kay Japet kaso na-deflect nga ang bola. Mabuti na nga lang ay nandoon si Stephen Holt para makumpleto at maka-score. Makikita mo nga dito kay Stephen Holt ang pagiging aggressive niya at court awareness para makakuha nga ng mga putbacks dahil alam niya na din ang role niya nga dito sa Hinebra. Natapos nga ang first quarter sa score na 28-21 lamang ang Barangay Hinebra. Sa second period, nakagawa ng block itong si Japet kay Brandon Bates. Nagparamdam nga dito si Japet dahil kahit nga sa opensa ay nakaka-contribute na siya. Nagbibigyan din kasi siya ng mga open shot at nakaka-jump shot na kung saan deadly na nga siya pagdating doon. Umabot na nga ng double digit ang kalamangan ng Barangay Hinebra dahil sa ilang sunod na stops na nagagawa nila. Pero bigla na nga lang nabuhayan itong si Allen Durham mga ka-O-Sports at siya naman ang gumawa ng ilang sunod na puntos. Nung una, open 3-point shot ang nagawa niya. Hindi na nga ganun pwede iwanan si Durham sa labas dahil may outside shooting na nga siya. Tapos next possession ay dumrive naman siya sa ilalim at wala na nga naka-stop sa kanya. Kaya easy 2 points na nga siya doon. Nakagawa nga ng 10 straight points itong si Durham sa loob lamang ng 3 minuto. Halos siya nga lang ang umi-score dito sa Meralco bago matapos ang second quarter. Siguro kung hindi nga nakakontribute itong si Durham ay baka lumobo na ng gusto ang kalamangan ng Jeans. Sa third quarter naman ay sumali na din itong si Chris Newsome dahil sa 3-point play na nagawa niya. Ganado na din nga itong si Nunu dahil kailangan niya nga bumawi at hindi nga kasi siya nararamdaman ng first half. Parang pinaubayan niya na din kasi muna kay Durham ang pag-i-score nun. Meron nga din silang 1-2 combo ni Allen Durham dahil sa isang fast break ay nabigyan niya nga si Newsome para makakuha nga ulit ng easy layup. Sa isang iglap nga ay dumamang na dito ang Bolts. Sunod-sunod na din kasi ang stops na nagagawa nila dito kontra Hinebra at puro fast break na din sila. Kilala din kasing great defender ang team nga ng Bolts at gusto nga nila ang fast pace na laro, which is ayaw nga gawin niya ng Jeans at more on half court play nga ang laruan nila. Bigla na lang ang nabuhayan ng mga fans after tumawag ng timeout ni Coach Tim. Sunod-sunod na din kasi ang pang-score nga ni JB at may 4-point shot pa nga siyang nagawa para ma-stop ang run ng Meralco. Tinake advantage na din kasi nila nung linalabas nga itong sa court itong si Durham. Halos wala kasi maki-stop dito kay JB. Tapos sa scoring ay na-stop na din dahil sila nga wala nga si Durham sa loob. Bago nga matapos ang third quarter ay meron ngang nagawang buzzer beater sa 3 points itong si Scottie Thompson para makuha nga nila ang 4-point lead. Sa last quarter mga ka-O-Sports, muntikan pa ngang ma-ankle breaker ni RJ Abarientos itong si Anjo Karam dahil naiwan niya nga ito sa isang play. Hiyawan nga ang mga fans nun mga ka-O-Sports sa ginawa nga yun ni RJ at alam nilang nautakan din kasi niya sa isang play na yun si Karam. Halos nagpalitan na nga lang ng puntos both teams dito mga ka-O-Sports simula nung pumasok nga ang fourth quarter. Kahit maganda ang depensa na pinapakita nila, nakukuha pa nilang maka-score. Pero dito nga sa 4-minute mark ay dito nga nagkaroon ng big shot after big shot. May Hail Mary pa nga ginawa itong si Durham sa isang play at naipasok niya nga ang tira niya. Pero hindi naman nagpatalo itong si Brownlee mga ka-O-Sports at to the rescue nga siya para sa Hinebra.
Meron kasi siyang fadeaway shot na ginawa dito kontra kay Newsome at hindi na nga bago yan kay JB dahil lagi naman niya kasi itong ginagawa kahit dati pa. Dito na nga pumasok ang big shot after big shot na sinasabi ko mga ka-O-Sports, lalo na kay Brownlee. Kahit nga kasi anong tira niya ay pumapasok na talaga sa ring kahit may hirap pa ang posisyon niya. Last 20 seconds ng laro, lamang ng 2 puntos ang Meralco. Hawak ni JB ang bola na parang inulit niya nga ang ginawa niya nung last 2016 kung saan nag-champion nga ang Jeans. Winning shot kasi ang ginawa na yun ni Brownlee. Feeling ko nga mga ka-O-Sports na trauma na nga itong si Durham na makalaban si JB sa isang mga series dahil lagi na nga lang siya natatalo at never pa nga siya nanalo sa isang series kontra kay Brownlee. Kaya ganun na nga lang kataas ang respeto niya dito kay JB dahil alam niya na kaya nitong makagawa ng mga miracle shot or mga winning shot para mapanalo nga lang ang Barangay Ginebra.